Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Attorney Mike Operario. Sabi niya good news dahil more and more pastors are speaking out against corruption in our country. Okay, bigyan ko lang muna kayo ng update sa ating fund drive para sa Brave 14 plus 3 Marines. Sa ating GCash number ngayon, meron na naman tayong naipon na 40,000 pesos. At yung una na nating naipadala, umabot na po ng 736,000 pesos. Hopefully 2 days from now, pag makaabot ito ng sobra 100,000, ipadala ulit, i-deposit sa kanilang bank account. So, sa mga gustong tumulong, ito, baliktad. Ito po yung GCash number natin, 0966-265-8480. Ang pangalan nito is Ivan Henry Sibug. Wala po akong GCash, kaya ito ang ginagamit natin, pamangkin ko ito. Sa mga taga-abroad na magpadala nito, ang city address niya is Cagayan de Oro City at ang street, Barangay Patag. Okay, pag-usapan natin corruption. Church leaders nagsasalita laban sa corruption. Well, sa Roman Catholic Church, hindi lahat. Tahimik yung iba. Kailang may mga bishop, may mga pari nagsasalita. Pinaka-vocal si Father Siano. Tama ba? Siano Ubod sa Merin, Cebu. Plus may mga bishop din, nakalimutan ko na lang. Talagang against sila sa corruption. Nangyari. Kailang, yung karamihan, alam nyo na, yan, ganyan lang. Well, kanya-kanyang ano. Pinaka-the best is Iglesia ni Cristo. Salamat sa Iglesia ni Cristo na nagsasalita. Ilang beses na silang nagrally against corruption. Ito, ang pinaka-latest na nagsalita is si Pastor Peter Tanchi, ang senior pastor ng Christ Commission Fellowship. Sabi niya, the fact that our government can steal billions of pesos and some of them still feel like nothing is wrong. Ako, ilang beses ko nang narinig si Pastor Peter Tanchi na nag-preach at binabanggit niya ang talamak na korupsyon sa ating bansa. Sa preaching niya yan, at nagdarasal siya. Pinagdarasal niya ang Pilipinas na sana darating ang panahon na magkakaroon ng righteous governance, ng mga government leaders natin ay matakot sa Diyos. And I believe time will come. Gagalaw at gagalaw ang Panginoong Jesus para i-lift up ang Pilipinas dahil tayo po tinatawag na the only Christian country in Asia. Kailang napapahiya ang pangalan ng Panginoong Hesus dahil the only Christian country tayo, talamak naman ang korupsyon. Ano ba yan? So ako naman, pinagdarasal ko na gumalaw ang Panginoon, and I believe itong mga nangyari na mga baha, these are fact check ng kalikasan para lalong ma-expose ang ginagawa nilang korupsyon. Kaya galit na ang Diyos sa mga buwaya. Kaya ito, tuloy-tuloy ang pagbaha. So, salamat po, Pastor Peter Tanchi, sa matapang niyang pahayag laban sa korupsyon sa ating. Meron pang isang bishop, yung isang bishop, nakalimutan ko pangalan, siya yung nag-stand as witness sa Brave Joint Affidavit ng Brave 18 Marines. Bishop ng Evangelical Christian. Nakalimutan ko yung pangalan. I'm sorry. Wag ko na lang banggitin. Baka magkamali ako. So, yan po. More and more Christian leaders are speaking out. Ang tanong dyan is, dapat ba ang mga Kristiyano makialam sa politika? Yes, of course. Kasi, dito sa Mindanao, mga kaibigan kong bishop ng evangelical churches,
Mindanao Evangelical Leaders Council, yung grupo nila, Bishop Tom Mascareñas and Bishop Jean Odang. Very active sila pagsasalita laban sa korupsyon nangyari sa ating bansa. Kasi kung tatahimik lang tayo, parang we are allowing corruption to go on. Anong kasabihan? Evil triumphs when good men do nothing. Kaya ako, kahit yung iba nagsasabi na, delikado ka sir, yung pagsasalita mo laban sa korupsyon. Baka may mangyaring masama sa iyo. Sabi ko, so what? Iniligtas ako ng Diyos. 34 years in the military service, araw-araw may peligro, iniligtas niya ako. Bahala na. If God is with us, who can be against us? Kaya magsalita ako laban sa korupsyon. Nangyari naman talagang korupsyon. Kaya nga, mismo ang Pangulo nagsabi, mahiya naman kayo. Kaya lang, wala namang nangyari nung sumigaw siya ng mahiya naman kayo. Kaya dapat laban lang. Huwag tayong matakot tong mga buhaya na ito. Darating din ang panahon, mananagot din sila. Kung hindi ngayon, sa 2028. Kung makalusot man sila sa batas ng tao, sigurado, hindi sila makakalusot sa batas ng Diyos. Kasi nakikita ng Diyos lahat ng ginagawa natin. Ako, napagdaanan ko yan yung naging Diyos ko ang pera. Yung bang because of greediness. The love of money is the root of all evil. Totoo yan. May panahon sa buhay ko noon na gusto kong yumaman. Gusto ko limpak-limpak na salapi. But in the process, nakakagawa ko ng masama na taliwas sa kalooban ng Diyos. Maraming akong pera nung una. Kailang ang buhay ko malungkot, magulo. Nagsisi ako nung ganun. At isinorender ko ang buhay ko sa Panginoon. Sabi ko, Lord, please take control of my life. So, nung isinorender ko ang buhay ko sa Panginoon, yun, nagbago. So, yung aking greediness, napalitan ng generosity. Kaya, salamat sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Dahil yung sweldo natin sa channel na ito, pantulong natin sa mga nangangailangan. Namimigay tayo ng libreng yero at pako, sa tribong talantig ng Bukidnon para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ron mo ni si ang Kuya Delmi nga idahon nga taga barangay San Miguel, Sitio Mauswagon, Tagbak, Talakag, Bukidnon. So matagaan siya Giero. Sa inabang sen kay tanawa akong salamat siya so atong tanaw niyang balay. Okay, so mao ni ang kahimtang diri sa sulod sa iyang balay. So kung muulan, tuluan na gid kaayo. So lisod gid kaayo ang ilang kahimtang. So kay natagaan magyero, so magpuli na siya og yero. So diri po sa sala. Karon humana ang yero nga nahatag ni Kuya, so napulo ni Kadijis ang nahatag sa iya nga yero. So na humana gyud og taod ang yero. So karon Kuya, unsa imong masulti nga na humana gyud og atop ang imong balay nga natagaan gyud kag yero. Dako gyud kayo akong pasalamat sa Ginoo kay nahatagan ko ginabang na sin. Kay ang akong ato kuan na gyud kaya na tuluan na og ulan. So pila na ni katuig Kuya ang imong balay? Kuan na gyud dugay na kayo kay tanawa din na kay ka. So mga 5 years na ni ang imong balay Kuya katuig. 5 years na gyud ni ka tuig akong balay busa man. So na kay anak Kuya? Naa. So na kay mga eskwela na? O pat ka mo tulo ang eskwela. So unsa imong panganabuhian Kuya?
kuanra mag-uuma. mag-uumara. Kasi si Kuya mag-uumarang tungod sa ilang kalisod. So, iya pag yun sila nakaatop og yero. So, Salamat yun kayo sa Ginoo sige aning Kuya, salamat po.